Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Taong 1991, kami ng kaibigan ko ay nagkaroon ng karanasan sa lugar namin. Sa mga panahon po na ito, kami ay nasa high school pa lamang at yung lolo ko noon ay marunong gumawa ng mga walis tambo. Maliban dito, ay gumagawa din siya ng mga palayok. Meron naman siyang mga tauhan na nagbebenta ng mga ito kung saan-saan. At minsan, rumarakit kami sa kanya ng aking kaibigan na tawagin natin sa pangalang Ramil. Pangdagdag baon din namin sa eskwelahan. At nang dahil dito, ay meron akong ibabahaging kwento ngayon. Isang tanghali araw ng Sabado, habang ako ay nakahiga sa kama, ay dumating si Ramil sa bahay. Agad ko naman itong pinapasok at kami nag-usap. Nakakapagod? Ano kayang magandang gawin? Tanong niya at bigla namang sumagot si Lolo. Alam niyo ba kung anong magandang gawin? Halika kayong dalawa. Agad naman kaming tumungo sa likod ng bahay na kung saan gumagawa si Lolo ng mga walis tambo at mga palayok. At sa pagdating namin doon, heto, meron akong 2 palayok at 2 walis tambo. Benta nyo. At kung maubos sa mga ito, sa inyo ng pera. Para meron naman kayong gawin at pangdagdag baon. Sabi ni Lolo. Lo, paano naman po kayo? Tanong ko naman. Kapag maubos, bilan nyo ako ng alak. At kapag hindi, wag na. Sa inyo ng pera. At ibalik nyo dito mga natitirang gamit. Sagot pa ng aking lolo at agad naman kaming tumango ni Ramil. Sige lo, alis na ako kami. Maraming salamat po. Sabi ko naman. Hindi kasi dumating ang isa kong tauhan. Baka merong importanteng ginawa. Oo siya, umalis na kayo. Huwag kayong magpapagabi at huwag kayong lalayo. Dito lang kayo sa bayan natin. Dagdag pa ng aking lolo. At tumango naman kami bilang tugon. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakan, ay pinag-usapan namin na Ramil ang unang lugar na aming pupuntahan. At sabi ko naman, kahit saan basta merong mga tao. At napagpasya namin na pumunta sa kabilang baryo. Baka sakaling merong bumili doon. At ito ang unang baryo na aming pinuntahan. Subalit, ni isa walang bumili. Kaya lumipat kami sa kabila. At itong baryo na ito ay hindi talaga pamilyar sa amin. Kahit nasa ako po ito ng aming bayan. Hindi naman kasi kami masyadong gumagala. At siya nga po pala, ito ang unang pagkakataon na rumakit kami kay Lolo. Balik na po tayo sa kwento. Sa pagdatingan namin sa bukana ng baryo na ito, ay agad kaming pumasok. Ito rin po ang unang pagkakataon na nagbenta kami doon. At sa kalagitnaan ng aming paglalakan. Wala palang masyadong mga bahay dito. Hindi tulad doon sa atin. Halos magkadikit ang mga bakon. Sabi ko. Oo nga. At saka napakatahimik. Maganda dito. Maaliwalas at saka mahangin. Sagot naman ni Ramil. Sumigaw ka. Nang sa ganun ay marinig tayo ng mga tao. Sabi ko naman at nagsimula itong sumigaw ng walis tambo at palayok. Maya-maya lang ay meron namang tumawag sa amin. Isang matandang babae. Ang kanyang bahay ay may kalayuan sa pinakadaan ng baryo at napapaligiran nito ng mga nagtataasang puno. Agad naman kaming napahinto ni Ramil at tumingin sa kanya kasi sumisigaw ito sa di kalayuan. Mukhang tinatawag tayo. Baka bibili. Sabi ko
at ngumiti naman sa akin si Ramil. Naglakad kami papunta sa kanyang bahay at sa pagdating namin doon ay nagtanong ito kung magkano ang presyo ng aming mga binibenta. At agad ko namang sinabi sa kanya. Maganda ba ang kalidad ng mga yan? Tanong ng matanda. Oo naman po. Gawa po ito ng aking lolo. Sagot ko naman. Taga saan kayo? At kaninong produktong mga ito? Tanong pa niya. At sinabi ko naman ang pangalan ng aking lolo. Ay oo, minsan na akong nakabili sa kanya. O sige, papakyawin ko ng lahat ng yan. Nang sa ganun ay makauwi na kayong dalawa. At sa susunod, wag na kayong babalik dito. O di kaya ay laktawan yung baryo na ito. Dagdag pa ng matanda. Bakit to? Ano pong problema? Meron ho ba kaming ginawang mali? Nagtatakang tanong ko. Wala. Wala naman. Wala kayong ginawang mali. Pero kung sasabihin ko sa inyong dahilan, maniniwala ba kayo? Tanong pa niya. Depende po. Ano po yun? Tanong ko. Kasi gusto kong malaman ang dahilan kung bakit niya ito sinabi sa amin. O bakit niya kami binigyan ng babala. Hindi nagtagal ay meron namang lumabas na dalaga sa bahay. Mestiza at merong mga balat na malaporsilana. At kung pagbabasehan ng kanyang itsura, ay parang kasing edad lamang siya ni Ramil. Hindi ko mapigilan ng tumingin sa kanya sapagkat nagagandahan ako. At nakita ko na lumingon sa kanyang matanda. Hoy tol, kinakausap ka ng matanda. Sino ang tinitignan mo? Biglang sabi ni Ramil, sabay tapik sa akin. At agad naman akong tumingin sa kanya. Pero nang tumingin ulit ako sa bahagi na kung saan ko huling nakita ang dalaga, ay wala na ito. Tila ba naglaho na parang bula. Ilang segundo pa lang ang nakakalipas, kaya malabo naman na agad itong mawala. Nakita ko naman ang matanda na nakatingin sa akin habang nakangiti. O siya, eto ang bayan. Umuwi na kayo at tatandaan niyo ang aking mga sinabi. Huwag na kayong bumalik dito kasi delikado. Sabi pa ng matanda. Kaano-ano niyo pong dalaga? Tanong ko naman at nakita ko nagtataka naman si Ramil. Dalaga? Saan? Wala akong kasama dito. Huwag mo akong takutin ha. Sagot naman ng matanda. Pero alam ko sa aking sarili na meron siyang alam tungkol sa dalaga. Makikita sa kanya mukha. Pero nagkukunwari lamang ito at nagsisinungaling. Sige na, umuwi na kayo. Dagdag pa ng matanda sabay talikod sa amin. Ay sandali lang po. Bakit nga po pala ayaw niyo na kaming bumalik dito? Pahabol na tanong ko at agad namang lumapit ang matanda sa amin habang palingon-lingon sa kanyang paligid. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko na kayong bumalik dito. Pabulong na sagot niya. Aswang? Wala naman po kaming narinig na kwento patungkol dito. Eh di sana kumalat ng balita. Sagot ko naman. Darating din ang araw na kakalat ng balita. Kakabalik lang niya. Anak siya ng dating tanyag dito. Na pinalayas din ng isang tanyag na albularyo. Pero ngayon, bumalik ang kanyang anak. Dagdag pa ng matanda. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay meron akong nakitang napadaang ali na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa amin. At nung nakita siya ng matanda, ay bigla itong napahinto sa pagsasalita. Nakita ko rin na parang nagulat po ito at napaatras ng kaunti. Kami naman ni Ramil ay nakatingin lang sa ali. Nakakatakot tignan at kahit wala itong sinasabi ay parang nakakasindak ang kanyang dating. At nang makalampas na ito,
ay agad kaming sinabihan ng matanda na umuwi na. Gusto ko pa sanang magtanong kung sino ang aling iyon. Pero nakikita namin na parang nababalisa ito at parang natatakot. Sige ho, alis na ho kami. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko naman sa matanda at nakita ko siyang tumango sa amin. At noong medyo nakalayo na kami sa kanyang bahay, ay lumingon pa ako. At nakita ko ulit ang dalaga na sa mga sandaling ito ay nakatayo sa gilid ng matanda at nakatingin sa amin. Tila ba merong kakaiba sa dalagang ito? Pakiramdam ko ay hindi siya normal na tao. At habang naglalakad kami palabas ng baryo, ay nakita namin ang alis sa bukana na nakatayo at nakatingin sa amin. Ito yung ali na dumaan sa bahay ng matandang pumakyaw ng aming mga paninda. Noong malapit na kami sa may bukana, ay naglakad ito papunta sa amin. Nagulat naman ako nang hawakan niya ang aking ulo at ganun din ang kanyang ginawa kay Ramil. Subalit mabilis itong nakaiwas, kaya hindi dumapo mga palad ng ali sa kanya. Kaya ganun na lamang ang aming pagtataka. Meron po ba tayong problema? Tanong ko sa ali. Pero ni isang beses na hindi po ito lumingon sa amin. Patuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Hanggang sa makalayo ito. Ano kayang problema ng aling iyon? Tanong naman ni Ramil. Oo nga, napaka-weirdo. At parang meron siyang galit sa matanda. Sagot ko naman. Baka baliw yun. Hayaan mo na yon. Sabi naman ni Ramil habang nakangiti. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay nasorpresa naman si Lolo sapagkat naubos namin ang mga paninda. At sabi niya, hindi daw masama para sa mga baguhan. Agad naman namin siyang binilhan ng alak at ang mga natira sa aming kinita ay binigay niya sa amin. Bandang 4:00 ng hapon, sa aking pagising, ay umiikot ang aking paningin. Hilong-hilo ako at mas pipiliin ko na wag na lamang imulat ang aking mga mata. Nasusuka din po ako. Nay! Nay! Pasigaw na sabi ko at agad naman akong nilapitan ng aking nanay. Oh, ano yun? Tanong naman niya. Nahihilo po ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya at agad naman niya akong hinawakan. Mainit ang katawan mo. Meron kang lagnat. Sandali. Ipagluluto kita ng mainit na sabaw at mangunguha ko ng mga pasaw. Sagot naman ng aking ina at bumalik naman ako sa pagkakahiga. Maya-maya lang ay sumuka ako sa bintana. Talagang masama ang aking pakiramdam at parang mamamatay na ako sa mga sandaling ito. Pumasok naman si Lolo kasi nag-aalala ito sa aking kalagayan. At makalipas naman na mahigit kalahating oras, ay humigop ako ng mainit na sabaw at saka nilagyan ni Nani ng pasaw ang aking noo. Ito pong dahon na ito, ayon sa mga matatanda, ay sinisip-sip ang init sa katawan. Pasaw po ang tawag namin. Nang sa ganun ay mawala ang trangkaso. Pero lumipas lang ilang oras ay ganun pa rin ang aking nararamdaman. Hanggang sa nagsabi si Lolo, nadali na ako sa isang albularyo. Pero ang sabi ng aking ina, mas mabuti na ang albularyong pupunta sa bahay. Kaya tinawag na lamang ito ng aking lolo. Makalipas ulit ang mahigit kalahating oras, ay nagulat ako nang dahil yung albularyo na tinawag ni Lolo ay ang matanda na pumakyaw ng aming mga paninda. Dito ko lang nalaman na magkakilala pala sila. At nang tanungin niya ako kung ano mang nangyari, ay sinabi ko naman na hinawakan lang naman kami ng ali. Sinabi ko rin na ito yung ali na dumaan sa harap ng kanyang bahay. Bigla naman itong napahinto at nagsabi na siya ang ali na kanyang tinutukoy. Siya daw ang anak ng dating tanyag na aswang sa kanilang baryo. At sigurado ito na meron siyang ginawa sa akin o meron siyang nilagay na orasyon upang sumama ang aking pakiramdam.
kung ganon, siya nga ang nagmana. Tama nga ang aking kutob magmula nung nakita ko ito. Sa katunayan, kanina pa ako pinaparamdaman sa bahay. Sabi ng albularyo, at hindi nagtagal ay meron siyang kinuwang isang basong tubig. Nilagyan niya ito ng mga orasyon at saka pinainom sa akin. Maya-maya lang ay sumuka ako at dito na gumaan ang aking pakiramdam. Pinag-usapan naman namin ang tungkol sa alin na gumawa sa akin ito at sabi ng albularyo, sigurado ako na siya rin ang makakalaban niya. Katulad nung nangyari sa kanyang nanay at sa nanay ng Ali. Parang mauulit daw ang mga pangyayari. Meron namang sinabi si Lolo na bata pa lamang ito nang marinig niya ang mga kwento tungkol sa tanyag na aswang doon sa baryo ng albularyo. Sinabi ko naman na meron akong nakikitang dalaga sa kanyang bakuran. At sabi niya, gabay daw ito ng kanyang nanay na lumipat lamang sa kanya. Maya-maya lang ay nagpaalam din naman ng albularyo kasi kinakailangan daw niyang maganda sapagkat ang nangyari sa akin sa araw na ito ay ang pinakaunang ginawa ng anak ng aswang at nagamot niya ako. Kaya sigurado daw na magtatanim ito ng galit sa kanya. Nagpasalamat naman kami at nagpaalam. Kinabukasan naman ay gumaling na ako at nagsabi naman si Lolo na magmula sa araw na ito ay wag na kaming babalik doon sa baryo na iyon. Wala na rin kaming balita sa mga nagaganap doon. Pero makalipas lang ang mahigit isang buwan, ay meron nang lumalabas na kwento galing doon. May nagpaparamdam daw na aswang. May mga nakakakita ng malaking aso at minsan daw baboy. Madalas yung pinapakitaan ng mga buntis at hindi daw sila pinapatulog tuwing gabi. Hanggang sa naging alerto din naman ang mga tao doon at palagi nang nagpupuyat. Wala naman silang ibang pinaginalaan kundi ang anak ng dating tanyag na aswang. Kasi ilang beses na rin daw nila itong nakita at naaktuhan. At ang tumutulong daw sa mga tao doon, walang iba kundi ang matanda na pumakyaw ng mga paninda namin. Ito ang albularyo. Talagang magaling po ito, ayon kay Lolo. Habang lumilipas sa mga buwan, ay unti-unti lang namang naglaho ang mga kwentong aswang doon galing sa baryo na iyon. At magmula nun, ay wala na rin kaming nabalitaan kasi hindi na kami pumupunta doon. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. More power.